Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Magandang umaga mga kapatid! Yes! Kung makakasakit lang naman sa damdamin ang iyong sasabihin, huwag mo na itong gawin para walang tao ang masasaktan at magdaramdam. Yan ang pakiusap namin dito sa Team Pula! Dahil tandaan, ang masasakit na salita ay nakakasugat ng puso. At kahit na ito ay maghilom, may pilat na po dyan na maiiwan. Lumipas man ang panahon, yan ang say namin dito. Kaya mag-ingat-ingat ha, dito sa Team Puti. Dapat happy-happy na lang ang usapan parang dito sa Face to Face Harapan! Diretsahan kung sila ay magbayo dahil tagus ito sa puso. Let's welcome our harapang tagapayo. Our resident psychologist, Dr. Camille Garcia. our spiritual advisor, Dr. Love, Brother June Banag. Our law and legal expert, Attorney Lorna Capunan. Ang mga sinasabi niya ay nakaka-inspire. Samahan pa yan ng mga ayudang ibinibigay. Here she is, ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate, Corin! Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Inyong bangayan? Face to face. Huwag talikuran. Harapin mo face to face. Alam nyo, maganda yung nagbibigay ng ayuda, basta ang ayuda ay nanggagaling sa legal. Tama. At yung ayuda nanggagaling sa sariling bulsa, hindi Yun. yung bulsa ng bayan. Yun. Diba? Okay. At para gising na gising tayo sa tanghaling ito, ito lang ang masasabi ko. Handa na ba kayo? Team Marikit! Team Marikit! Sige, sige, sayaw! So get up on the dance floor. Sige, sige, sayaw. Sige, sige, sayaw. Sige, sige, sayaw. Sige, sige, sayaw. Grabe ang hataw niya. Tila Okay. parang merong mababali ang ating sayawerong salsawero. Ate, ikaw din mo. O, di ba? Sige, sige, sayaw. Oo. Sige, sayaw. Smart. Kinakabahan si Bini Very good. Joanna sa mga oras na ito. Ang galing-galing ni ate. Oh, diba? Ang layo ng abot mo. Yes. ano? Oh, eto na. Ang haharapin nating issue ngayon na pilit po nating hahanapan ng solusyon. Ano po? Isang ina nakiusap at humingi ng pamasahe sa kanyang anak. Ngayon, pero sa halip na siya ay bigyan ng pamasahe, sinigawan at ipinahiya daw siya sa harap ng maraming tao. Humihingi lang ng pamasahe at dahil biglang nag-iba ang ugali ng anak na ito, ang tanong ng inang nagdaramdam, "Anak, bakit ka nagbago?" Gigi, sana hindi mo na pinaya ang nanay mo sa kali. Kung wala ka may bigay, sabihan mo na lang maayos ang nanay mo. Cora, pagpapasensyahan mo na si Didi kung masigawan ka man niya. Dahil may problema din siya, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pantustos sa pang-araw-araw nila na pangailangan. Cora, hindi sa lahat ng panahon, umaasa ka sa mga anak mo. Kahit tumatanda ka na, dapat pinaghahandaan mo ang sarili mo. Gigi, kapal na mukha mo.
Pati nanay mo, binabastos mo. Hindi dahil sa nanay mo, hindi ka mabubuhay sa mundong to. Pakinggan na natin ang paliwanag ng mag-inang nagkakatampuhan, Nanay Cora at Gigi. Harapan na! Nanay! Kayo ba yung nasigawan, sabi Opo. niyo? Oh. So, ano ba ang nangyari nung araw na yon? Humingi po ako sa kanya ng pera para pambili po ng gamot, tsaka yung pamasahe ko papuntang para po pa-check up po ako. Dahil kasi may sakit nga po ako. Tsaka nung sinigaw-sigawan po ako sa kalsada at pinahiya po niya ako. Oh. Siguro, baka may pinanggalingan, Nanay. Matagal na ba kayong nagbabangayan ng anak mo? Hindi po. Oh. Dati naman po nagbibigay po yan sa akin. Ewan ko po bakit po nagbago ang ugali po niya. Oh. Ano sa tingin niyo ang dahilan? Bakit nagbago ang ugali? Ewan ko po sa kanya. Mhm. Dahil, birthday, naano po ko sa kanya eh. Saka sumasama po ang loob ko sa kanya. Dahil? Hindi po niya ako binibigyan ng pera. Hindi ka binibigyan ng pera. Teka muna, Nanay. Kahit na papambiling gamot, saka yung pamasahe po na lamang. Pero kayo pong nagpalaki sa kanya. Opo. Nagpa- Hindi po, nung mali po, kinuha po siya ng tatay niya. Oh. Nung tapol po hindi na po siya lumaki po sa akin. Kaya para bang malayo po ang loob niya sa akin po. O tapos, paano ngayong magkasama kayo ngayon sa bahay? Hindi, nag-asawa na po siya. Hindi po kami nagsama po. Hindi na kayo nagsama talaga. Opo. So malayo talaga ang loob. Opo, Ganon. Dati naman po yun eh, babait sa akin yan. Okay. Binibigyan niya akong pera. Ewan ko nga po, nung tumatagal, hindi na ako hindi, parang baliwala na ako sa kanya. Okay. Ako yung nanay. 74 po. 74. Nagtatrabaho pa? Hindi na po. Anong sakit mo? Kaya ito po sa dibdib, ito pag umpisa po sumakit po. Pag naglalaba po ako ng 3 peraso, yung aatakihin na po ako. Bibitawan ko, nilalabang ko. Gano'n. Atakihin ka ng ano? Ito po, ito. Ano yan? Ito, yung tagilang, itong po sa ilalim. Tapos, dire-diretso na po ito. Mag-isa ka lang sa bahay? 4 po kami. 4. Dalawa kong anak. Bali, ito nga, wala na nga po sa poder ko dahil meron po akong anak na PWD? Yung may kapansanan sa pag-iisip po. Naku. Tapos yung isa naman, Yung tricycle driver po. tricycle driver. Opo. Inaabutan naman kayo. Minsan meron, minsan wala po. Minsan parang masama pa loob. Ay, sus, Maria Josep. Kaya nga tumatama ang loob ko sa kanya. Ang mga magulang nga naman, pagkatapos palakihin ng mga bata, hindi ko lang alam kung anong istorya ninyo ni Gigi. Palagay ko ito, mas malalim pa ito, di ba? Mas malalim pa ito. Kaya papakinggan po natin ang paliwanag ni Gigi sa hinanakit ng kanyang inang si Cora. Magbabalik ang Face to Face Harapan. Ito na, Gigi, ang sabi ng nanay mo, humihingi lang daw siya ng pamasahe. Binastos mo daw, pinahiya at sinigawan. Ano ang nangyari nung araw na yon? Nagsalubong po kami sa daan. May problema po kasi ako kasi yung asawa ko po na-stroke. Na-stroke? Opo. Kaya, yun po ang dahilan. Kaya hindi na po nakakapagbigay sa kanya. Sabi ko nga, nanay, saan pa ba ako kukuha ng pambigay sa'yo? Wala na nga trabaho ang asawa ko dahil po na-stroke siya. May anak pa po akong ginagatas. May nag-aaral pa. Nangihingi na nga lang din po ako sa mga anak ko para lang may pangkonsumo kami. Yung asawa ko nga po, gusto ko nga po therapy. Hindi po, wala po kasi wala po kaming pera, panggasto. Anong trabaho dati ng asawa mo? Caretaker po, tapos nagko-construction pa po siya. Tapos ikaw, Sa bahay lang po, nag-aalaga sa mga bata. ilan ba anak mo? 2 po. Mga edad? 7 tsaka 3. Nag-aaral? Yung 7 po, Yung 7. Meron kayong 4-piece. wala po. Bakit?
Ay, dati po, nung sa probinsya ako, meron po. Nung pumunta na ako dito sa Manila. Meron din dito. I-apply mo lang yan. Kailangan i-apply mo yan. Di ba? Oh, so pag nag-aaral din yung 3 years old mo, mag-apply ka rin para doon. Oo, kasi 7 taon yan na sustento galing gobyerno. So yung asawa mo ngayon, wala nang kinikita. So Wala na paano po. kayo nabubuhay? Wala kayong kinikita? Biyanan po. Sa biyanan ko po. Oh, yung Siya- binan sila mo, po ang- kawawa naman. Ayun na nga po matanda na nga po. Sila mas matanda pa nga doon kay nanay Ay, sus, Mariosep. Sila ang Oh. nagsusuporta sa amin. Pero ang tanong, bakit naman kailangan sigawan mo yung nanay mo, humihingi lang ng pamasahe? Baka po mahina na po yung pandinig. Mahina na ba pandinig nyo? Hindi po. Medyo po. Oh. Pero bakit, ano bang isinigaw sa'yo? Minura ka ba? Wala. Ah, ganon. Baka kumakanta lang po. Pera. Ganon? O bakit mo nga naman ginawa yun? Kasi nga po, may nakarating din po sa akin na pinagchichismis niya po ako na Nako! madamot daw po ako. Chismis? Ano yung chismis? Madamot daw po ako. Di ko daw po Madamot siya ka daw, binibigyan. oo. Opo. Pero dati, tinutulungan mo Opo, naman siya. opo. Kung ano po yung hiningi niya sa amin, basta meron, binibigyan ko naman po siya. Pera or pagkain, panggamot niya. Okay. Pero, dati naman maganda ang samahan ninyo. Opo. Ha? Doon lang po kami nagka-problema nung na-stroke po yung asawa ko. Half paralyzed daw yung kanyang mister. Oo. Half paralyzed. So, wala na bang pag-asa na siya? Ilang taon na yung mister mo? 46 po. 46 pa lang. May pag-asa pa ba yun, Doc Camille? Pag-therapy? Depende po kasi kung kailan na stroke. Nung December 4 lang po. Itong last year lang. Ay, opo. pa-therapy mo. Kasi usually pag yung therapy, Ate Coring, within 6 months na nagte-therapy, pwede talaga siyang maiayos eh. O yun naman pala. Oo, marireverse yun. Marireverse. Ang barangay ba ay mayroong binibigay na libreng therapy sa mga na-stroke? Wala eh. Pero wala. kung merong mga government hospitals, pwede niyang i-consider na pwede kang pumila doon, makakakuha ka ng regular na physical therapy sessions eh. Na libre? Yes. Ganun Kasi ba? kung therapy po na yung halimbawa yung home service, pinakamababa 500 per session. Ay, ang mahal. Paano yun? Wala na kayong hanap buhay? Walang pagkakakita yung mga bata, kawawa, ano? Maliit pa yung mga bata. O, nanay, matampuhin ka. Paano? Ayan ang sitwasyon naman pala. Hindi mo ba alam ang sitwasyon? Hindi ko po alam eh. Ngayon ko lang alaman po. O, ngayon mo lang nalaman. Oo. Kasi nga, kung nagpapaliwanag na lang tayo ng mahinahon, hindi na uunahan ng galit, di naintindihan ngayon ni Nanay Cora yan. Nay Cora, kayo naman, bakit hindi rin mapakinabangan ba yung anak mo? Sino nagbabayad ng kuryente sa bahay niyo? Ano ko po nagdadrive mo? So at least may pakinabang. Opo. May mga apo ka rin dyan. Opo. Ilan? Nasa akin po isa. Yung isa, Oo, yung babae po. nag-aaral. Grade 11 po. Grade 11. Opo. O dapat tuloy-tuloy yan, ha? Nandyan ang pag-asa ng pamilya nyo. Kailangan magtapos. O so bakit nyo naman daw ichinichismis ang inyong anak na madamot? Hindi naman po yun. Nagbibigay rin po siya kahit paano. Kung pagmaluwag, kaso kapag guro, nagkataon po siguro na nasigawan niya ako, pinaya niya ako sa tao. Kaya nagdaramdaman akong na-atake ako. Nako. Ngayon na alamin naman po natin ang masasabi ng mga kakampi ng mag-inang Cora at Gigi. Magbabalik ang Face to Face Hanapan. O ito na ang kampihan. Siya naman ang best friend ni Nanay Cora na saksi sa paninigaw daw ni Gigi sa sariling ina. Iska, humarap ka na. Hello po, Nanay Iska. Nakita niyo po yung away po ni Ate Gigi tsaka ni Nanay Cora. Opo, nandun po ako, naaktuhan ko po. Kaya lang, kaibigan po kasi siya na sinigawan ni Gigi yung nanay niya. Ang sabi ko,
Huwag mo naman sigawan yung nanay mo sa karamihan tao. Kung may problema kayo, pag-usapan nyo. Ngayon sa nagsusumbong kasi yung kaibigan ko. Kaibigan ko kasi matalik si Cora. Kaya ang sabi niya naman, kasi humingi lang ako ng pamasahe sa kanya, iska, pupunta ako ng ospital, magpapacheck up sana ako, sabi ni Cora. Sabi ko naman, pag-usapan nyo na ng dalawa yan, kasi hindi naman kayo mag-iban, sabi kong ganon. Nagdadamdam daw siya kay JJ. Sabi Pero ko nakita mo sa'yo, yung paninigaw? Opo, ma'am, nandun din ako, nakasaksi din ako. Kaya sinabi ko sa kanya, pag-usapan nyo na lang, nakakahiya naman sa karamihang tao. Sabi ko Madalas po ganon ba sa sila kanya. mag-away Ha? sa harapan ng maraming Hindi tao? naman. First Hindi time naman. po Oh, ito first time ko nangyari. palang nakita yun na sinigawan nga ni JJ yung nanay niya, nanghingi pa masahe. Sabi yung ganun. Kaya sabi kong ganun sa kay Cora, sabi ko, pasensyaan mo ng anak mo, baka may problema din. Sabi kong ganun sa ganun. Mayroon din kasi siyang iniisip na hindi niya maano, sabi kong ganun. Kaya sabi niya, nagdadamdam talaga ako iska sa kay JJ. Sabi kong ganun, pasensyahan mo na, sabi ko naman sa kanya. First time lang, edi ibig sabihin talagang nagkataon lang siguro ang sitwasyon ni Gigi at saka ni Cora. O ito naman, siya ang tiyahin ni Gigi na saksi raw sa kabaitan naman ng pamangkin sa inang si Cora. Lolit, humarap ka na. Ayan, magandang araw po, Nanay Lolit. Ayan, bakit yung po masasabing mabait na anak po si Gigi kay Kasi Nanay po, Cora? kung maliit pa po yan, talagang ano po, supportado ko po siya. Alam na alam kung hindi naman po pala away, hindi palabas ng bahay. Nasa loob lang ng bahay yan, tahimik lang yan. Eh ngayon lang po na nagkasakit nga siya. Sinabi sa akin, Tita, ano ako lagi, nachichisis ako sa labas. Sabi ko, bakit? Kasi sabi niya, nanay, hindi ko nabigyan ng pera. Dapat sinabi mo ang problema mo kung ano. Sabi ko, tingnan mo naman kalagayan ng asawa mo. Wala nga kayo pagkain. Sabi ko, walang bang gatas. Nakikita ko yung bata, binaabot sa akin ng dede, wala naman. Siyempre, nanay din ako. Nauna yung iyak ko. Batas ang ng bata. Tapos ang gagawin ko naman, ito naman, walang kamalay-malay, ibababa yung speaker. Sabi ko, saan dadalhin yan? Sabi, benta ko para makabili ng pagkain. Ay. Umabot na po sila sa ganoon. Opo, naglalabas na po sila ng gamit kasi wala na pong hanap buhay yung gagawin. Nakukwento po ba sa inyo ni Gigi na may hinanakit siya sa nanay niya? May galit siya sa nanay Kasi niya? yung sinabi niya sa akin nung nanay ko, hindi ako nakaramdam ng pagmamahal. Hindi ka mukha sa'yo. Ikaw, sabi niya, tiyahin ka lang ng asawa ko, pero kung mahalin mo ko, binag pa sa magulang. Kasi inalagaan ko siya, ikaw. Hindi, sabi ko, huwag kang papakapagod. Kasi ikaw, nanginginig ka rin, may sakit ka rin, minsan nahal Siya naman ang mapano. Oo. May bata maliit, kakagaling pa niya, yati sa eskwelahan. Tapos, may na-stroke pa. Iba paano walang tao sa bahay? Anong gagawin? Siyempre, sisilipin ko, di ba? Kung anong mangyari. Minsan, inihilit-hilit yung asawa niya para makaan. Kasi wala naman pera kami pambayad ng therapy. Sabi niya, ilalabas ko na naman yung TV, sasangla ko. Huwag ka nang labas ng gamit. Sabi ko gano'n. Pabayaan ko, sabi ko, pag nakabenta ako ng bibigyan ko kayo ng pambiling gatas. Ang mukha na isang araw, nakabenta ako, binigyan ko ng pambiling gatas. Bilang bigas nila. Nakaraos din. Ano yung gatas ng anak mo? Mumurahin lang. Ha? Mumurahin nga lang po. Mumurahin lang. Ano yung formula milk? Formula milk. Para nga naman tumalino yung bata, ano? Pero mahirap yung sitwasyon niya, ha? Wala talagang pinagkakakitaan. Opo, nakaasa po. Pero hindi ko sinasabi na ito po yung nangyayari dito. Pero meron kasing diferensya sa utang na loob sa pamilya tsaka sa nag-anak ng marami para maging investment. Kasi maraming kasong ganun din. Oo, totoo. Ilan ba yung anak ninyo, Nay? Lahat-lahat. Opo, lahat-lahat. Lahat-lahat? Ano, ilan ba yan? Ilang pamilya ang pinag-uusapan natin dito? 6 po. 6. 3 namatay. Bakit? 3 na lang po. Yung isa nasaksak. Ay, Yung isa minatake po. Oh. Yung isa nawala. ano nawala? Yung babae po. Na-missing. Nilayasan kayo. Po siya. Nung maliit pa lang nawala? Opo. Oh my God. Ilan taon na siya nun? 2 years old? 2 years old. Anday. Dapat lagi may bantay ang 2 taon.
Ha? 2 taon kalahati po. 2.5 years old. Imagine, ewan ko lang bakit ganito ang ating mga buhay-buhay dito sa Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Kailangan kong makarecover. Sandali lang, mag-commercial muna tayo. Magbabalik po ang Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? May hangganan na ba ang respeto ng anak sa magulang? Komento muna mula sa mga sausawero at sausawera. Sa Team Pula, ano sa palagay ninyo? Meron din po akong anak na 4. Lahat po sila ay may mga asawa na. Minsan nabibigyan po nila ako, minsan hindi. Yung sa hindi nila ako nabibigyan, naiintindihan ko po yung kasi lahat po sila, yung may mga anak na nag-aaral. At higit sa lahat, nangungupahan pa sila ng bahay, tapos meron din silang bills na inaano, binabayaran ng kuryente, tubig. Kaya kapag hindi nila ako nabibigyan, okay lang po ako, naiintindihan ko yun kasi nga gano'n. Kaya yung sa part ko po, bilang isang nanay, sa abot ng aking makakaya, nagtatrabaho po ako para hindi na rin po umasa sa mga anak. Lalo po ngayon na ako po ay nag-aano sa SSS, naguhulog para pagtanda ko, hindi po ako kawawa at hindi rin po ako umasa sa mga anak ko po. Yun lang po, salamat po na. Morning po. Sa part ko naman po ay sa sitwasyon ni Ate Gigi at ni Nanay Cora. Ano man ang mangyari sa buhay natin, kailangan hindi mawawala yung respeto natin sa magulang natin. Kailangan naghihirap man tayo o naghihikahos man tayo, yung respeto natin sa magulang hindi dapat mawawala. Okay, for me naman po, as bilang nagsusupport sa parents ko, minsan po pinapaintindi ko rin po agad na, ma, kung ano yung iabot ko, yun lang po. Kasi meron ho rin time, kailangan, hindi lang di porket anak, palaging, nak, ganto. Paano kami? Yung pressure na nararamdaman namin, minsan nababurst out nang wala sa oras. So maybe, sometimes understand din, intindihan kita bilang ina ko, intindihan mo rin ako bilang anak mo. Base sa aking experience, ate, kapag ang isang anak ang mapagmahal sa magulang, may blessing tayo galing sa Panginoon. Yun lang. Attorney Lorna, hindi ba madalas nating sabihin yung responsibilidad ng mga anak sa magulang ay is a moral obligation pero hindi legal? Tama yun. Tama yun. So walang karapatan si Nanay Cora na magalit kay Gigi kung walang maiabot. Partly correct kasi meron rin sa family code na may obligation ang children to their parents. Miski na yung children, yung child, miski na illegitimate yung child or adopted yung child, kailangan bigyan rin ng financial support yung parents in accordance with the needs and the financial capability. Right. So situation natin, wala namang financial capability to. Wala siyang kakayahan, Wala Nanay. siyang kakayahan. Hindi lang yon, pinag-uusapan ng trio, yung situation ni Ma'am Cora. 6 ang anak mo, 2 namatay under you, 1 nawala, at itong si Gigi, hindi mo inalagaan. So, parang saan nanggagaling yung galit mo? At saka minsan lang siya na hindi nakatulong. Parang hirap siya. At saka saan ka na nanay na hindi mo alam. Ngayon mo lang nalaman dito sa face-to-face na yung asawa niya nag-stroke. Ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap. Oo. Di ba? Hindi ka concerned sa anak mo na ito. Hindi ka nga concerned nung lumaki siya, ngayon pa na meron na siyang sariling pamilya, ngayon ka pa nagdidemanda. Parang hindi tama yung situation mo. Kung akong korte, panalo yung anak mo over you. Pero kung sakali man, Attorney Lorna, sinong mamamagitan? Kunwari, gusto talaga niyang iangat, di ba, yung kanyang reklamo. Sinong mamamagitan sa ganyan pagka sa family code ang basehan? Pag sa family code ang basihan, ang unang-una, kailangan dumaan ng barangay. Kasi lalo na pag members of the same family and residing in the same barangay, hindi ka pwedeng dumiretso sa korte. Kailangan may barangay settlement. Kanya importante yung ginagawa natin dito at Kuring sa face-to-face, no? Kasi parang tayo na yung substitute barangay na pwedeng mag-reconcile sa kanila. Ayun.
Grabe, ano? Oo. Importante yon. Dr. Love, may hangganan ba ang respeto? Halimbawa, galit na galit ka na. So, may hangganan ba ang respeto ng anak sa magulang? Hindi dapat mawala hindi dapat magkaroon ng hangganan when we speak of respeto. Pero Nanay Cora, sa buhay po natin sa mundo, para makaani tayo ng matamis na bunga ng puno, kailangan meron tayong itatanim na puno. Hindi natin pwedeng asahan yung puno ng kapitbahay natin, kukunin natin ang bunga. Kailangan meron tayong itatanim. Sa tingin po namin, kulang kayo ng pagtatanim. Hindi kayo nakapagtanim sa pagitan nyo at saka ni Gigi. Wala kang emotional bonding. Wala kayong pinagsamahan. Wala yung pag-ibig. Wala yung compassion ng isang ina sa kanyang anak. Patunay ng kakulangan mo bilang ina ay yung manugang mo ay na-stroke. Hindi mo alam, ngayon mo lang nalaman. Pero concerned ka na hindi ka nabibigyan ng pera ng anak mo at nagwawala ka pag nasigawan ka ng anak mo. Dapat naunawaan mo rin si Gigi yung kanyang katayuan kagaya ng sinasabi ni Lolet na may problemang malaki. Walang pinagkukunan ng pera. Ang asawa na stroke, hindi makapagpa-therapy. Malaking problema yon. Mag-iinit talagang ulo nyo. Nasubukan nyo na ba, mga kapatid, na may problema ka, wala kang pera sa bulsa, nagugutom ang anak mo, nagwawating-wating ang ulo mo. Yun ang nangyari sa kanya na dapat naunawaan ni Nanay Cora. Ang hindi ko lang masagot, Nanay Cora, bakit yung anak mong 2.5 years old nakalabas ng bahay, nawala, hindi mo na hinanap? Ganun na lang. I rest my case, Ate Coring. Okay, ayun na nga. Diyos ko, bakit ba nagkakaganoon? Wala ba kayong asawa nun? Mag-isa lang po ba kayo nagpapalaki ng mga anak ninyo? Meron po. Meron. Diyos ko, Lord. Hindi nyo hinanap? Hinanap po kay Johnny De Leon po nung araw. Okay, Johnny De Leon pa. Oo. Hindi na talaga nakita. Sir, hindi po. Naku, nakakaloka. Doc Camille, nagiging matampuhin ba talaga ang mga nagkakaedad? Sabi nila, yung mga sa mga Pinoy ayon sa pag-aaral, 79 years old pataas, ang Pinoy nagiging matampuhin, magagalitin, naghahanap ng atensyon. Ano sa palagay mo, Doc Camille? Ganun ba yon? Okay, usually po kasi pagdating sa ganyang edad, iba na, nagmamalfunction na rin yung ating adrenal glands. So yung adrenal glands natin, nagsisecrete ng hormone ang tawag cortisol. Yung cortisol po, yan po yung hormone na yung nagsasabi kung gano'ng kataas ang stress level. So, basically po, pag sinabi na mataas ang level ng cortisol mo, pag umaga. Kaya napapansin nyo, from 6 o'clock to 8 o'clock, yan yung pressure na kailangan gumising, magtatrabaho ako. Exacto. So, kinakailangan, pagkatapos po nun, magle-level siya. And then, pagdating ng gabi, bumababa po yung cortisol level natin. Kaya yung iba, biglang nakakatulog. Unfortunately, pag tumatanda ka, nagmamalfunction na yung hormones na yan. Kaya ang tendency po talaga, mas madali tayong magagalitin. Merong Hindi nakakatulog. Oo, yan. Yun. Lalo na po sa mga matatanda, sasabihin, di ba, 7 to 8 hours of sleep. Pero ang nangyayari, 4 lang. Kumisa nga 3 hours lang yung tulog nila. And then they feel satisfied. And then, kung napapansin nyo rin, kung kailan habang tumatanda, mas nagiging lesser yung appetite nilang kumain, it's because of the cortisol level. Kasi pag bumababa po ang cortisol level, na sana mangyari sa akin, nalolos yung appetite. Sa akin, hindi. Okay. Muli na kayang manumbalik ang maayos na relasyon ng mag-inang Cora at Gigi. At paano naman yung mga problema nila na mukhang wala akong nakikitang solusyon sa kahirapan at walang kinikita? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Okay, medyo malalim. Akala natin parang mababaw lang, na iisang insidente lang na nagkataon lang mainit ang ulo. Pero sa katunayan, mas malalalim talaga ang kanilang mga problema. Nagsisimula lahat yan sa sakit. Di ba? Sakit ni nanay,
yung sakit ng asawa, biglang walang kabuhayan. Ayun ang problema. Kaya una, yung barangay intervention natin, meron na daw siyang senior, wala siyang 4-piece. So tutulungan namin kayong mabigay sa inyo ang benepisyo para sa pagpapaaral ng 7 years old mo. Okay? Ito importante, check-up ng asawa mo. Kung ano na ang kalagayan niya para matignan natin, maisalba natin ang kakayahan niya na magtrabaho. Kasi hindi porket nabaldado ka ng sakit, wala ka ng pag-asa. Kailangan mo talagang itrabaho yan sa therapy. So, hahanap tayo ng magte-therapy ng libre sa iyong asawa. Okay? Tapos, check-up ni Nanay Cora. Hindi natin alam kung ano ba yung nangyayari sa gilagid niya. Na hindi na siya, hindi siya makapaglaba. Ano, Nay? Papacheck up ka namin, ha? So, therapy na libre, check-up. At, eto na, habang kayo'y naghihintay na kayo ay magkaroon ng mas estableng pagkakakitaan, kung marunong kayong humawak ng pera, magpaikot, bibigyan namin kayo ng maliit na kabuhayan, pareho kayo. Yung magtitinda, no? Yung magtitinda. Para meron namang, kasi kung maganda ang palakad na, 500 isang araw ang kita nito. Kung hindi nyo gagasusin lahat ng kinikita, puhunan babalik sa pagpaikot. Okay, so, okay na po ba yun? Naintindihan nyo na po, Nanay Cora, bakit wala siyang maibigay sa inyo kahit pamasahe? Kasi may sakit po yung asawa niya. Correct. O, ayan. Kaya bibigyan ko na kayo ng kabuhayan para yung pangangailangan nyo sa bahay at sa inyo matugunan. Tumayo na kayo, magbati na kayo, Nanay Cora. Pamasahe lang. Yung pala, mas malalim ang problema. Ayun, okay. O, Nay, ha? Kilala mo ba kung sino ako? Chances po. Ano ulit? Anong pangalan ko? Corina Chances po. Chances o pwede na rin? Chances. Chances sige. are, Upo na kayo, hindi mo ha? alam. Upo na kayo, okay. Chances. Maraming beses na po tayo nagsasabi ng tungkol sa respeto sa magulang o kaya yung tamang pagpapalaki sa anak dahil ang respeto ay kailangang kitain po yan. Hindi yan basta-basta ibinibigay. Kaya ito na lang po ang ipupunto ko. Kahalagahan ng kalusugan. Nagsisimula madalas ang problema ng isang tao hanggang buong pamilya sa pagbagsak ng resistensya at pagkakasakit. Akala ng marami, lalo kapag mga 40 years old pababa, walang katapusan ng kalusugan at enerhiya. Hindi natin alam na ang kakulangan natin o kaya ay ang pagmamalabis ng ating mga katawan ay may kapalit kinalaunan. Lalo't bandang 50 years old pataas, eto na ang pagkadesperado. Lahat ng ipon mauubos sa pagpapagaling. Tapos wala pang health insurance. Nako, ngayon pa lang dapat regular na po ang check-up. Kumain at matulog ng tama. Ang bisyo ay iwasan. Mamuhunan sa health insurance. Ang pag-alaga natin sa ating kalusugan ngayon, ang siyang salamin ng sasapitin natin bukas. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sapo na saputi, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face off. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, Ang nooy matamis at masayang pagsasama. Galing pa ako sa trabaho, ako pa maglinis. Wala ko makapaglinis. Ipagod na ako. Tapos pag- Galing kalaka. Kailan niya, bugbugin ako. Hindi, kurit lang Wala siya. ba yan? Pinatubo ko ng kalang. Anong nangyari nung naki-birthday ka? Po, kinaladkad po ako. Nawawala